Thank you, Gid, kag mayong adlaw sa aton tanan. Amen? Ara pa kamo de? Amen, amen. Dako gid aton kalipay subong kay of course this is really a great blessing sa aton nga nakatipon kita diri for the first time, no? Kag nakita taman didto ang ilang video kung paano ini nahatag sang Dios ang ini nga duog, paano ini natipon nga mga tumuluo halin sa madamo nga mga pagtilaw. Ina matawag naton nga grasya sang Dios. Amen? Amen? Klaro man dira sa likod? Okay lang? Grasya sang Dios. Ano bala ang ginatawag nga grasya? What do you mean by the word grace? Siguro ma-define naton ang word nga grasya. Amo ina ang pagpakamaayo nga libre ginahatag sa hindi dapat hatagan. Ginagrasyahan ikaw but singanon nga ginahatag na sa imo pero tani hindi ka dapat hatagan. I'm sure nga sila ni Pastor Ivan gagang bilog nga simbahan wala gid nagahuna-una nga makapatuko diri sang amo sini nga kadako sang building. Kag ang ilalote ready na sa pag-alagad man sa Ginoo, not in their wildest dreams, although it was in their vision. Lain man yang dream, lain man yang vision. Ginahandom nila, ginapananaw nila, pero siling nila base hindi man matabo. Pero may ginatawag nga grasya,
nga nagalin sa Dios nga bisan wala ina ginalauman gani, gaabot ina. And this is really a big testimony of God's grace sa mga kanakan sang Dios. Magatindo kita palihog, magabasa kita sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1. 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Kung ang mga kanakan sang Dios magabaton sang grasya, bot singanon nga bisan ang iban nga mga katauhan makabaton man sang grasya, basta ari lang kitaya sa Dios. Amen? Basahon naton diri ang binisaya, may English man, kung prefer nimo ang English, ara dira sa idalom. Basahon naton ang binisaya. Everybody ready? Read. Tungod nga kami mga kabulig sa ginahimo sang Dios, na nga pagabay gid kami sa inyo, nga hindi ninyo pag-ibali wala ang grasya nga inyo nabaton sa iya. Ang mensahe sang Dios sa aton nga kung makabaton gani ikaw sang grasya sang Dios, in whatever form it is, para sa sini nga iglesia, para sa sini nga Baptist Church, Cornerstone Baptist Church, dako gid ila grasya na baton. Kada isa sa aton may ginabaton man nga mga grasya gikan sa Dios. Hindi mo ina pag-ibali wala. Do not take it for granted. Kung kaisa ginahatag sa aton, hapos, hilway, kisa libre, kung libre, we take it for granted. Daw ginabaliwala naton. But always remember nga ang grasya, hindi ka na gani dapat hatagan sina. Hindi ikaw takos hatagan sina, pero ginhatag sa imo. So never take for granted the grace of God. Amen? Ang pulong grace, sa original niya nga word, that is the word charis, which means favor. Medyo mabudlay insindihon ang grasya, ang iagali na but sa ngayon, pabor. Di nakaintindi kita kung ano ang pabor. Ginpaboran ikaw, ginpaboran ako. Kung damo na ang pabor nga nahatag sa imo, ang tawag sina sa imo, paborito ikaw sang Diyos. Are you getting that? Amen? Kung kaysa abi naton, Ginoo, do kulang gid ang mga pagpakamayo mo sa ako now, abi isipan nyo. Pila na kapabor ang nahatag sang Ginoo sa inyo. Maisip nyo bala? Do hindi na gani naton maisip halimbawa sang una ang mga pabor sang Dios nga ginhatag sa aton. That means you are a favorite of God. Paborito ikaw sang Dios. And never forget that. Hindi mo ina pag-ibali wala. Ang title sang aton mensahe amo ang pabor sang Dios. Kagkwaon tang aton mga points diri sa 2 Corinthians sa 3 ka chapters diri ginplastar ni Pablo kun anhon naton ang pabor sang Dios. 2 Corinthians chapter 6 hasta gid sa 8. So siguro matapos ta mga alas 8 man sa gabi. Magapangamuyo anay kita. Amay namon nga langit nun, salamat gid sa sining ation nga gintipon mo kami diri sa sining matahom nga lugar nga imo gid gin pabor sa amon. Right now, Lord, we even realize that we are your favorite because you have given us so much favor. I pray, Lord, that we will never take for granted whatever favor you have given to us and teach us now, tudloy kami Ginoo, kung anhon namon ang mga pabor nga ginhatag nimo sa amon. Bless us, O Father, with wisdom and understanding kung ano amon mahangpan karon, kabay pa nga amon ini i-aplikar sa amon kabuhi, agod dugang kanamon mahimaya. Lord, all glory be unto you. Bless us now. Forgive us, Lord, of all our sins. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. Thank you, everybody. Please be seated. Ang pabor sang Dios, hindi gid ipagbali wala. So anhon naton ini. Sugod subong, pabinsar na ikaw sang mga pabor nga ginhatag sang Ginoo sa imo. I would like to share ang akon nga jutay nga lipot lang nga testimony sang pabor sang Ginoo. Kahapon nagbiyahe ako pa Mindanao.
May ara ako speaking engagement sa Mlang, Cotabato. Kapon na to, hindi gali. The other day, no? Friday. Ang akon nga trip is 6:45. Iloilo to Davao. For some reasons, wala ko masakyan ang akon eroplano. Wala ako ka online check-in. Wala ko ka online check-in. In fact, ang babayi nga nauna sa akon nga reklamo man siya nga hindi siya kuno ka check-in kay permiga error. Kag atong babayi nga to last na gid saya. Hindi na ko pwede. Siling ko ti paano na lang ni, bo ginhawa ko kahangyo. Wala gid. Na gusto man tani nila magbulig dito sa airport pero wala na gid. So anyway, nagwa ako, gintawgan ko to ang nag-invite sa akon. Actually, ang nag-invite pa sa aton, it was actually a big event. More than 100 pastors ang nagahulat dito. It was a pastor's appreciation. Hindi ato isa ka church kundi mismo iya sang town sang Mlang. Ang nag-invite sa ato namong mayor, ang vice mayor, ato man dito ang vice governor, ila ato big event. Tidako gito yang bulilyaso kundi ko kabot. Gintawagan ko, siling ko vice mayor, ang vice mayor ako na istoryasin ko, I'm really sorry na palpak gid ko ya subong. Sila silang nagbayad sang trip. Hindi ko kasakay. Nagkadlaw lang siya. Sige sige lang. Ngitaan tami Diyos. Pagkadlaw niya, I felt, siling ko grabe ang iya nga faith. Siling ko, Lord, i-build man akong faith. So nagpahigad ako, nagpray lang ko, siling ko, tanawon tagid abi ang abilidad sang Ginoo. Well, to make the long story short, namidyosan. Imbes nga malupad ako pa Davao, nakakuha sang another ticket nga mapa Manila. So, pa Manila, dayon pa Jensan. Dayon Jensan, mabiyahe, pag ko pa Mlang. Pila na to kabiyahe. Pero better na lang na nothing. In fact, pag kuha sang ticket, as in, katapusan naman. Pag plaster to sang ticket, hindi pa magsulod ngalan ko. Pero nabakal na ng ticket. Sila yung nagbakal, gin-message lang sa akon, pakita ko sa babae. Sige sir, wala pa. Wala imo ngalan di. Siling ko, ara na gani ara ng number ko, ara ng reference na hulat nila. Sa uli nga, ari na ngalan mo. Pero hindi mag-print. Hindi mag-print sang boarding pass. May problema gid kay wala pa nagsulod sa system. Siling ko, hindi. Mahulat tayo sang pabor sang Ginoo. So anyway, nakasakay sa aeroplano, pa Manila, connecting flight, nadugayan, pa Jensan. Ang amon nga speaking engagement would be 6 o'clock. Tani, ugto, ara na kuya dito sa Mlang, Cotabato. Igo ko yung nag-abot 5:30. 5:30 ko naghalin sa aga, 5:30 man ko nag-abot dito sa hapon. Amo na kakapoy ang trip. Dayon, nagwali, hasta mag alas 10 ang event. And then, pagka next day naman biyahe, balik. No? Ay, hindi ko na pag-isugid ang iban pagid nga pabor nga damo gid ako na agyan kahapon. And then nagdirekta pa to dayon sa CPO, no? Kami ni Doc Jimeno may event pagid paghapon. Pero as in daw hindi na gito tani maka biyahe, but you see God is a God of miracles. He can do things that we cannot do. He can do things nga abi naton are hopeless. And yet, God gives us favor. Pero kung kaisa, damo ng pabor sang Ginoo sa aton, hindi man ta kabalo maggamit sang pabor sang Ginoo. So, anhon ta ang pabor sang Dios para hindi naton mabaliwala ang mga pabor nga ginahatag niya sa imo, kag mismo sa siniman nga simbahan. Number 1 is, waste not the favor of God. Hindi pag-uyangi ang pabor sang Dios. Tanaw naton karon sa 1 Corinthians, or rather there is a 2 Corinthians chapter 6, verse 18. Siling niya, kag ako mangin inyo amay, kag gamo mangin akon mga anak nga lalaki, kag anak nga babayi.
Siling sang pinakagamhanan nga Ginoo. Ma-imagine mo diri ang pabor nga ginahatag niya sa aton. Mangin anak ikaw sang Dios. Hindi kita ya anak sang Dios kay nga mga makasasala kita. Siling pagani ni Jesus sa mga Fariseo, anak kamo sang inyo amay nga amo ang panulay. Kay siya butigon, kamo man butigon. Sino sa aton diri hindi butigon, abi? Tanan kita butigon, hindi ba? Kung butigon gali kita, siling ni Jesus, ang aton amay, hindi ang Diyos. Kaya ang Diyos naton kamaturan. Ang amay naton, amo ang panulay. Pero siling sang pulong sang Diyos, 2 Corinthians 6:18, mangin anak ka sang Diyos. Could you imagine, i-adapt ikaw sang gamhanan nga Diyos, ang nagtuga sang kalibutan, balaan ini siya nga Diyos. And yet, ang pinakadako iya nga pabor, ga-offer siya sa aton nga mangin anak, kita niya kag siya aton mangin amay. Sa John 1:12, nagahatag siya diri sang kung anong himuon ta agod mangin anak kita sang Dios. Siling diri sang pulong sang Dios sa kadam-an nga nagbakal sa iya. Amo nang nasulat dira? Sa kadam-an nga nagtudo pangabudlay. Anong nasulat sa pulong sang Dios? Sa kadam-an nga nagbaton sa iya. Baton. Hindi kinanglan baklon, hindi kinanglan pangabudlayan. Dako na nga pabor, kung tagaan ka lang, ang ilim mo gilang himuon, magbaton. Sa kadamaan nga magbaton sa iya, ginhatagan sang gahom, nga mangin anak sang Diyos. Kasimple lang, gina-offer lang gid sa aton. Ang aton gid lang himuon, batonon. Paano ang pagbaton sa iya? Silinga, bisan sa nagatuo sa iya ngalan. Amo lang ginahimuon mo, magtuo kag gid lang sa iya ngalan. Bisan ano ka pa ka makasasala, bisan ano pa ang imo reliyon, bisan sa diin ka man bala naga-star, Amerikano ka man bala, o Pilipino, o naka-eskwela ka, o kung isa ka tama ka sutil nga tao, it doesn't matter. As long as you will receive. Amo lang gina ang kondisyon. Paanong pagbaton sa iya? Tuuhan iya ngalan. Anong iya ngalan? Ginoong Heso Kristo. Anong tuuhan mo sa iya ngalan? Kabalo ka ba nga may meaning iya ngalan? Ang meaning sang iya ngalan, Jesus, no? Christ kag Lord. Ang Lord na meaning dira, Master. Lord means Master. Jesus means God my Savior. Christ means the only one, the chosen one, the Messiah. Mismo sa ngalan sa aton Ginoo, ara dira ang mensahe, ara dira ang maayong balita, ara dira ang pabor nga kun batunon ta lang, tuuhan ta lang, mangin imo ka, mangin anak ka na sang Dios. Tuuhan mo si Jesus, siya Dios, siya manluluwas. Mayra iban nga nagatuo sa iya nga manluluwas siya, pero hindi siya Dios. Hindi pwede. Tuuhan mo gid siya nga siya Dios, nga nagpakatawo, kag siya manluluwas. Mayra man iban nga nagapati nga siya Dios, pero hindi siya manluluwas. Kinanglan package deal. Tuuhan mo siya, Dios, manluluwas, kag nagaisahanon, bugtong, siya gid lang. Kung masilingkati siya akon Dios, siya akon manluluwas, may ara pagid ko nga iban nga manluluwas, hindi man na pwede. Siya gid lang ang manluluwas, wala na sang iban. Kag kung tutuod ikaw nga nagtuo sa iya, dapat mangin agalon mo man siya sa imo kabuhi. Madamo sa mga tao, siguro isa ka diri nga magsiling, nagtuo man ko kay Heso Kristo bilang akon Dios kag maluluwas. Pero ang pamangkot dira, napahayag mo bala ang imo pagtuo? Paagi sa imo nga pagtuman? Kay kung nagsiling ikaw nga nagatuo ka, pero wala ikaw nagatuman, questionable ang imo pagtuo.
Ang matudtuod nga nagtuo, nagatuman. Amen? Ha? Tuuhi iya ngalan. Mangin anak ikaw sang Dios. Nga kinanglan gid naton nga maluwas gid kita haw. Nga kinanglan naton si Jesus bilang aton maluluwas. Amo sini ang aton kaimtangan. Isa-isay ko sa inyo aton kabuhi. Amo ning aton kabuhi. Ha? Nagalakat kita sa sini nga kalibutan, tubtob siguro mag 80 anyos, 90 anyos, pero maabot ang tion nga may katapusan gid ina. Nagalaom kita nga sa katapusan sang aton kabuhi, batunon kita sang Dios. Ang problema galing, ang batunon gid lang sang Ginoo, mga balaan. Wala sing sala. Kay ang Dios balaan. Ang langit balaan nga duog. Di kita makasasala kita. Hindi kita mabaton sang Dios. Si Adan kag si Eva, isa lang ila sala, gintabog na dayon gikan sa presensya sang Dios. Isa lang gani ila sala. Masiling kita nga ti, damo ako maayong binuhatan. Pero bisan ano naton kadamo sang maayong binuhatan, may sala man kita gyapon, hindi kita mabaton sang Dios. Balaan ang iya luyag nga mangin kaupo didto sa langit. Siling sang Romans 3:10, wala gid sing matarong wala bisan isa. So kita kung mapatay, hindi makalambot sa iya kundi ihaboy sa linaw nga kalayo. Amo na yang dangata naton. Masiling ikaw ti, may ara ko reliyon. Ti sinugid bala nga reliyon ang makapakuha sang aton sala? Ha? Kung may relihiyon ikaw, sang sano ina nagsugod, tanan nga reliyon, may ara gid tion nga ginsugudan siya. Ti sang wala pa na ang imo relihiyon, ano ang reliyon nga ginatuuhan nila sang una? Oh. Ang reliyon hasta lang sa pagtudlo. Ang Cornerstone Baptist Church hindi makaluwas sa inyo. Sakto, Pastor Ivan? Ha? Do lang alang papag. Hindi makaluwas ang Cornerstone Baptist Church. Reliyon, denominasyon, hasta lang na iya sa pagtudlo sa aton. Bisan isugpon mo pa ang mayong buhat mo sa imo reliyon, hindi ka man gyapon kalambot sa Dios, kay ang tao hindi man gyapon balaan. In fact, siling sang James 1:27, ang putli nga reliyon kag wala dagta sa tubangan sang Dios, amo ini, nga tipigan niya ang iya kaugalingon nga mangin walay higko. Walay higko sa sini nga kalibutan. Ti kon ang ini nga reliyon makakuha sang imo sala, diri kita tanan. Pero I'm sure, bisan ang Cornerstone Baptist Church, bisan ang imo reliyon, hindi makakuha sang imo sala. James 1:27, no? Amo na tong James 1:27 kay na. Pero karon ang mga disipulo nagpamangkot kay Jesus, ti sino na lang ang maluwas? Reliyoso ka, hindi ka maluwas? Mabuot ka, hindi ka man maluwas? Sino na lang ang maluwas? Mismo disipulo na mangkot. Mismo man si Jesus nagsabat, kung sa tao, imposible gid. Imposible. Apang sa Dios, posible. Gingrasyahan kita sang Dios. Sa John 3:16, siling sang Ginoo, hindi nyo maluwas ang inyo kaugalingon. Ako ang magluwas sa inyo. Tungod sang iya dako nga gugma sa aton, ginhatag sang Dios ang iya bugtong anak, kag kung sino ang magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Si Jesus nagsiling, siya ang dalan, kamaturan, kag ang kabuhi. Siya gid lang ang aton dalan pakadto sa amay. Ti mamangkot ko, hindi bala na grasya? Hindi bala na pabor? Tani pa impierno kita, pero siling sang Ginoo, ariyo libre nga kaluwasan. Ginbayaran ko na ini. Amo na ang pinakadako nga pabor. Pero pwede mo man na ibaliwala. Pwede mo na iya isikway, pwede mo na iya nga hindi pagbatunon. Siling ni Pablo, hindi pag-ibaliwala
ang grasya sang Dios. So ang manami sina batunon mo ina. Mo gani siling diri sa Romans 8:32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not freely give us all things? Ang pinakadako niya nga pabor among paghatag niya sang iya anak. Ang iban nga mga bagay, witi-witi na lang na iya sa Ginoo, gamay na lang ina. Nahatag yan na gani ang iya anak. Ano paihan ang iban nga mga bagay? Hindi pag-ibaliwala ang grasya sang Dios. Paano naton ini ginabaliwala? Balikan ta si Pablo atong kay na sa 2 Corinthians chapter 6. Siling niya, once nabaton nyo na ya si Jesus, by the way, sino na nakabaton kay Jesus bilang inyo Diyos kag maluluwas, alsa bisang kamot. And then say amen. Amen. Siling ni Pablo, hindi nyo pag-ibaliwala ang grasya sang Diyos. Paano naton ginabaliwala? Verse 14 of 2 Corinthians chapter 6, hindi gid kamo magpakighiusa sa mga wala gatuo kay Kristo. Kay subong nga ang kasanag hindi makaupod sa kadulom, ang maayo hindi makaupod sa malain. Kung ikaw anak na sang Dios, kinanglan masiparar na ikaw sa mga hilikoton sang kalibutan. Ang problema galing sa mga kanakan sang Dios gasigi pabalik sa kalibutanon nga bagay. And in that way, you are taking for granted the grace of God. Nga sagad pa kabalik to ya sa mga daan mo ya nga pamatasan, mga malain nga batasan, ang imo nga bisyo, balikan mo pa. You are already in the Lord. You are already in the light. You don't have to go back to the dark. Pareho lang na nga gingrasyahan ka sang salakyan nga gwapo-gwapo gid. Tapos gingarahe mo to sa imo balay, kada adlaw ginawasingan mo, tapos ikaw ya masakay tricycad. Oh. Tricycad ka lang yapon, kung wala tricycad, lakat, ala, agwanta sa init. Kakapoy ni kahilinit niya nga. At tutong salakyan mo. Hindi ba? That is exactly what we're doing. When you are a child of God and then you go back to the world, you are wasting your grace. Ara na yung grasya sang Ginoo, mabalik ka pada. Ang ginhatag nga pagpaanggid actually ni Paul, ang isa ka farmer nga dunganon niya sa iya pag-arado ang iya nga ox, tapos itupad niya sa iya nga as. Di ini ang as ni or even a donkey, sa sugod maayo na updon. Pero sa ulihin na, gaabot ng iya nga tantrums. May niyang ox niya, mabuot, pero ang asno na, dugay-dugay, mangagat na, manipa. Galing, kay wala na mahimo. Nakaangot na. Tinagarado sa sugod, mayo, pero sa ulihi, away na, problema na. Ikaw, anak sang Diyos, balik-balik ka pa sa kalibutan. Ang iban mayara kita mga young people nga mamanas ang unbeliever. Masiling lang sila, okay man lang na pastora kay sa ulihin na madala ko ginasa sa Diyos. Sa sugod mayo pero lantawan nyo sa uli, ginamo ginaya. Because you don't have this one mind in the Lord, you don't have one heart in the Lord. No? May araman iban nga mga believers nga partner sila in business sa mga unbelievers. Masiling ka nga, okay malang na. But you know, I've seen so many times nga mga believers nga nagpartner sa unbelievers, dugay-dugay gaginamo sila. Kay masiling ang believer, masimba kita kung Domingo, manira lang kita sang ato negosyo. Masiling ang isa kanugon sang kwarta. Maabri kita. Bailang na yung simbahan na, padalaan ta lang na ito kwarta. Sa uli mabangigay, and I've seen so many businesses nga nag-inaway na sila sa uli. Kaya nga man, you are not of the same faith. Tinauyangan mo lang gid ang grasya sang Dios. Amo nang hambal ni Paul dire. Verse 15,
Kag subong nga si Kristo kag si Satanas indi maghangpanay, ang tumuluo kag ang indi tumuluo indi man maghangpanay. Hindi pwede nga ang Dios ara man sa templo sang Dios. Kag kita amo ang templo sang Dios nga buhi. Kay nagsiling ang Dios, magapuyo ako kag magaupod sa ila. Mangin Dios nila ako kag mangin katawhan ko sila. Ikaw mismo ang templo sang Dios. Ini, building lang ini, pero ang anak sang Dios, amo gid ang templo sang Dios, ginapuy-an sang Dios, sang balaan nga Espiritu, tinga pasudlan mo pa niya sang mga tinunto sang panulay. May nag-message sa akon just the other day, halin sa Manila, singa, Pastor, mangayo ko bilay guys sa imo. Yan na problema ko subong sa amon church. Hingko nga man, sila nga ang mga kabataan to, diri sila ma-practice ang mga saot-saot nila ya. Para ya sa eskwelahan, tapos gabisti sila sang hindi amo. Silingkot yan hambal sang pastor nyo. Siya kay ang isa sang leader nila, bata man sang pastor. Bawagin padalaan niya ko picture, baw nami ang saot-saot no nila, diri sila yaga ensayo. Singati ano ning mayo ni, asingkot sakto na bala, nga balaan man na bala, kaga butangan sang hindi balaan, basahang pulong sang Diyos. Kanugon sang grasya. Ginabali wala naton. Verse 17, gani magwa na kamo kag magbulag sa ila. Hindi kamo magtandog sa mga ginakabig nga mahigko kag batunon ko kamo. Dugang pagid nga grasya sang Ginoo kung batunon ikaw. That's why in verse 18 sang nabasa naton kay na, kag ako mangin inyo nga amay, kag kamo mangin akon nga mga anak, ako ang Ginoo nga makagagahom nagasiling sini. If you are a child of God, hindi nyo pag-ibali wala ang inyo pagkaanak sang Diyos, dayon balik-balik sa kalibutan. Diretsuhan nyo na, sunod sa Ginoo. Luwas ang aton pagkaanak sang Diyos, kadamo sang mga grasya nga nahatag niya. Karon, building diri, hindi nyo ni pag-uyangi. Because God can establish and He can also destroy. Amo nang ginhambal niya sa kay King Solomon, sang pag-build nila, sang ila to building nga katahom-tahom, gold-plated pa, the most beautiful and expensive building in the whole world during the time. Siling sang Ginoo, if ye walk in my ways, I will establish this place. Pero kung magpalayo kamo sa akon, ako man mo ang magrumpag sang sini nga duog. Ti kaduha na narumpag ang temple. Gintagaan sila first chance. Dayon nagtinunto, gintagaan second chance na build ang second temple, karon di ina. Wala na sang temple. Kanugon sang grasya sang Ginoo. Hindi lang ini nga duog, kundi mismo ang imo kabuhi. You are the temple of God. God can destroy you if you don't take care of God's grace. So, hindi pag-uyangi ang pabor sang Diyos. Number 2, maintainaron ang pabor sang Diyos. Maintain the favor of God. Maintain. Kung balikan ta diri sa 2 Corinthians, now we're in chapter 7, 6, 7, 8. So, ari kita sa 7. Kay ang kasubo nga suno sa kabubuton sang Dios nagadala sa tawo sa paghinulsol. Actually, damo ining mga verses nga ipakita ko tani sa inyo. Galing kay ina, sa lingkod daw naglawig ang program. Medyo pangbuhinan ko na lang verses, explain ko na lang. If you read there, ginamphasize diri sa 2 Corinthians chapter 7. Kinanglan, kung ara ka na sa Ginoo, natinluan ka na, mintinaron mo ina, pagi sa pagtinlo man sang imo kabuhi. Pareho man sa sini nga building, kanami, no? Tiles, everything, pero kinanglan mintinaron. Dugay-dugay yabok, dugay-dugay higko, dugay-dugay mapalak ang pinta. Damo nga mga bagay diri magkalatabo nga maguba, hindi ba?
So kung pabayaan mo na, guba na gid yun. So kinanglan, maintain. Maintain it. Amo man sa imo kabuhi. Ginhugasan ka na, gikan sa imo mga sala, you maintain that. Paano mo mintenaron ang pagkabalaan sang Dios? Arambalya, paghinulsol. Paghinulsol. May mga nagatudlo nga bangod kay ara na kita sa grasya sang Ginoo, okay na lang tayo magpakasala. Total, ara man ang grasya sang Ginoo. You have to maintain it. Once makasala ka gani, pangayo dayon patawad sa Dios. Amo nang ginatudlo diri ni Paul. Paghinulsol. Ginoo, naghigko naman ang pinsar ko. Ginoo, nakahambal naman ko sang hindi maayo. Ginoo, may ginbuhat naman ko nga hindi maayo. Ara, Ginoo, nagpasaway ako sa imo. Right away, repent of your sins. Repent. Huh? Ang paghinulsol, amo na ang yabi sang padayon nga pagkabalaan nga kabuhi. Hindi taman ma-maintain nga wala gid kita sala, pero kada may dagta, tinluan gidayon. Kay kung pabayaan mo lang na, nga pabayaan ang imo mga gagmay nga sala, dugay-dugay nagkabalan ka na. Dugay-dugay gusto mo naman dako-dako nga sala. Dula man ko ginabakol sang Ginoo, pwede guro dugang-dugangan kong sala ko. Tiyan mo na kung kaisa, makibot lang kita, ay, abi ko kabuot man sa to. Gulpi lang siya, gali kay may mga gagmay to nga sala. Nga ginhuptan, wala ginmintinar ang pagabalaan, dugay-dugay wala na na-control na gid ang iya kabuhi sang sala. And nobody is exempted. Regardless, bisan kami, labi na pagid kami nga mga pastor, kinanglan gid. The word repentance sa Greek that is metanoia, amo na ang pagbaylo sang isip, agod mabaylo ang pamatasan. So, ang imo paghinulsol, masiling kabaw, ato, nakasala naman ko, higko ako ng isip, you change your mind and then change your actions. Kung sang una, dire ikaw nagalakat sa sala. When you repent, that means you turn away from your sin and then you continue here, following Jesus, following Jesus. Pero kung kaisa daw madanlog pagid kita, dire naman balik, hindi pagsige, balik naman dire. Balik, repent. Change of mind that leads to a change of actions. Kadamo sa mga nakilala ko nga mga tao, Christian man o kung hindi Christian, believer or unbeliever, sorry ha? Sorry gid. Gambal man sorry pero liwat-liwat. That is not being sorry. That is mockery. Tinunto na ya, and we cannot mock God. When you say you're sorry, you want to change. That's why you grow from one glory to another glory, kaya naga-change ikaw. No? Amo na nga, ginhambal dito, if you have faith, kay na, you make Him your Lord. Matuman ikaw. So hindi mo pagtuntuhon, imo kaugalingon, kay wala kaya sing ginatunto, kundi imo lang kaugalingon. Kagin, uyangan mo naman ang grasya sang Diyos. Have a repentant heart and then change. Change. 1 John 1, verse 8. Kung magsiling kita nga wala kita sang sala, ginadayaan ta lang ang ibang tao kagang Diyos. Sinong ginadayaan ta? Ginadayaan ta nga aton kaugalingon. Kag wala kita kahibalo sang kamaturan. Ang Ginoo ta actually, kapos lang na siya istoryahon. Pinaka-merciful nga persona amo ng aton Dios. Maluluyon kayo. Pero hindi mo pag-abusaran ang iya kaluoy. Kay kung mangakig naman na siya, hindi mo naman na mapunggan ang iya bakol. Pero samtang maluluyon pa siya, siling diri sa verse 9, pero kung ituad ta sa Dios ang aton mga sala, masaligan siya sa pagpatawad sang aton mga sala kag sa pagtinlo sang tananta nga kalainan. Himuon niya ini tungod nga matarong siya. Have a repentant heart. 2 Peter 3:9, ang Ginoo nagabatas sa aton
tungod kay hindi niya luyag nga may mawala. So hindi ka mag-isip nga wala pa kuya ginabakol sang Ginoo, okay lang ni gurong ginahimo ko. No, hindi na okay. Galing gusto ya lang tagaan ka patsimpo nga magbalik. Hindi gusto ikaw mawala kundi nga ang tanan magakari kag maghinulsol. Ang isa sang mga paborito gid sang Dios nga persona sa Biblia amo si David. Paborito gini sa kayo sang Ginoo, amak mo bata pa lang ginpaboran sa sang Ginoo, siya ang nagpatay sa kay Goliath. Bata pa lang hero na siya. Dugay-dugay ginpaboran sa sang Ginoo, nanginhari siya. Wala gid siya gauna-una, ano man lang siya bakiro, pero sa uli nanginhari. Paborito gid siya sang Ginoo, kadamo sang pabor. Pero balaan man ni David nga makasasala siya. Si David, nangin paborito man sang Diyos, kay mahinulsulon man siya sa iya sala. Hindi man to siya perpekto. In fact, grabe iya sala. Ginagaw niyang asawa sang iya nga matutom nga soldado. Kag atong nga soldado, ginpapataya pa para maagaw iya lang ang asawa. Grabe man tong iya mga sala. Pero once si David gani, hambalon na siya. Sala inang imo ginabuhat. Wala na siya pamalibad. Wala siya tabon-tabon sang sala. Pero blasaton nga, pag bisto ka na sa sala, damo pataya rason. Mapalusot gid. Di ba la? Mapalusot gid taya. Bisan na aktuhan na kita. Tapos kung hindi ka na gid ka palusot, di pa hambog ka. Pati ano karon kay tao man lang ta, makasala man ta. Nga ikaw ay kakasalaaw. Ibalik ta pa dahin sa iban. Tapos mangbasol ta pa ya sa iban. But you know, David was not like that. Si David, once makonbiktar na sa sang iya sala, wala na siya damo hambal. Mabasa mo sa Book of Psalms, puwerte ka damo dira nga mga paghinulsol niya. There is a Psalm, actually that's Psalm 51, sorry about that. Psalm 51. Kuhaa ang akon mga sala, panasa ang tanan ko nga kalautan, himua nga matinlo ang akon tagipusoon o Dios. Kag hatagi liwat ako sing matutom nga espiritu. Grabe ginaya pagbeg forgiveness sa Ginoo. Hindi ako pagtabuga sa imo presensya, kag hindi pagkuhaa ang imo balaan nga espiritu sa akon. David knows nga kung magpadayon siya nga tabunan niya sala, wala na nalipay ang Diyos sa iya. Ang grasya sang Diyos hindi na mamintinar sa iya kabuhi. Ang pabor sang Diyos hindi na mamintinar. So learn to be a repentant person. May sala ka sa tao, pangayo ka patawad, kag magbago. Ilabi na sa Diyos, pangayo ka patawad, kag magbago. Agud ma-maintain ang grasya sang Ginoo sa imo. Siling yaw, ibalik sa akon ang kalipay nga nabatyagan ko sang ginluwas mo ako, kagatagi ako sing matinumanon nga espiritu. He wants to change. Balaan niya, wala ng grasya sang Ginoo. Kitaya, dayon tabasol sa Ginoo. Ginoo nga wala na ning blessing mo. Ay, dugay na to nga nainit ng Ginoo sa imo, ginkuaan ka na grasya. Dayon ibasol mo sa Dios. Hindi na pagpaubuta nga wala ng grasya sang Ginoo. Maintain it. Have a repentant heart. Siling diri sa 1 Peter 1:16, magpakabalaan kamo kay ako balaan. Mabudlay magmintinar sang pagkabalaan sa mayong buhat, pero kung makasala kita, hinulsol dayon. Amo na siling sa Philippians 2:15, agod mangin matinlo kamo kag wala sing kasawayan nga mga anak sang Dios. Sa sini nga henerasyon nga ang mga tao malain kag makasasala. Dapat ang inyo halimbawa pareho sang mga suga nga nagasanag sa ila. Kapon sa amon to meeting sa Higay sa CPO, may nagpalapit sa akon isa ka pastor. Tigaw-bra kami signages. Sila, pastor, ang signage wala namon ginubra nyo, isa na lang ang gasiga.
pundido na iban, ay singkutod ka. Uy, kag ginagambal siya nga, hindi, kakadto ko sa opisina nyo, kag ginapakayo ko to, asing ko, sige, follow upon ta. Hindi pwede nga pundido ng iban suga, ara may bago nga signage na, mapunder na pastor, hambala lang ko, hindi na pwede nga, isa na lang na suga, kinanglan, siga gid, full gid. Amo nang gusto sang Ginoo niya, naluwas ko na kamo, suga kamo sa sini nga kalibutan, pero dapat 40 watts kamo, nga ado 3 watts na lang ng siga nyo, ho? Oh? We should be a light. Maintain the brightness of the light of Jesus Christ in our life. Silingan ni Jesus, hindi ninyo pag-ipilak ang balaan nga butang sa mga ido. Kag hindi ninyo pag-ipilak ang mga perlas sa mga baboy, kay pagatasakon lang nila kag balikan kamo kag kagtun. Kaya mo na ginahimo ta, ginluwas na kita sang Ginoo, gingrasyahan ka na sang Ginoo, bali wala mo, ginapilak mo lang da. Kanugon. Kanugon gid. So, mintinaron ang pabor sang Dios. Lastly, dire, ipakigbahin ang pabor sang Dios. Share. Actually, the more you share of God's grace, the more God will be graceful to you. But if you are selfish with God's grace, hindi naman mamintinar ang grasya sang Ginoo. Luyag sang Ginoo, we are generous, malwan. Tanawon tabla dire sa Corinthians, 2 Corinthians chapter 8. Ari na kita sa chapter 8, ha? Mga utod, gusto namon isugid sa inyo ang ginhimo sang mga iglesia sa Macedonia paagi sa bulig sang Dios sa ila. So Paul now is talking to the Corinthians, siling niya, matiin ni bala, ang mga Macedonians to, kaalwan sa ila. Maalwan sila. Ang ila pagkaalwan, wala na base kay manggaranon sila. Bisan madamo ang ila na agihan nga mga pagtilaw, malipayon gihapon sila. Amo ina nga maalwan sila sa paghatag, bisan tama gid sila kay imol. Ang aton generasyon masiling, ti wala ko ya sing hatag, pigado ko ya. Sila lang ya kay magranon, ti mangayo lang ko sa ila. Basi kulang ang grasya sa imo kabuhi, kay hindi ka malwan. Siling ni Pablo, ang mga Macedonians, gapamigado sila. Gaagi pa sila sing grabe nga pagtilaw, pero maalwan sila. And God bless the Macedonians. Sa aton nga picture, makita diri si Jesus, kag iya mga disipulo, kag may bata. During this time, may ara sobra 5,000 ka mga tao. 5,000 men, not even counting the women and the children. Siling ni Jesus, dinta mabakal pagkaon para pakanon taning mga tao ni. Siling sa mga disipulo, wala tayo kwarta, Ginoo. Pigado tayo. Pero may isa ka bata nga dito nagpalapit siya. May ara sa 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Ginhatag ya kay Jesus. Siling sang mga disipulo, ano ning 5 ka tinapay kag 2 ka isda? Mapakaon bala ning 5,000 ka tao? Wala bali sa bata kung mapabusog niyang 5,000 ka tao, basta siya, siling niya, ari ang gamay ko. Gamay nga pagkaon, ihatag ko ni. Sa lipot nga istorya, balaan nyo man ang istorya, nakakaon atong 5,000 ka tao. Halin sa 5 ka tinapay, 2 ka isda, nagmirakulo si Jesus, may sobra pa 12 ka basket sang pagkaon. Para sa Ginoo, it doesn't matter kung pigado ka o kung manggaranon ang ginalantaw niya, hindi imo bulsa, kundi ang imo tagipusoon. And do you think atong bata to nga willing siya mag-share, wala siya gingrasyahan? Atong 12 to kasubra nga pagkaon din to makadto? I believe, ihatag to sa bata kay siya yang nagsakripisyo sang iya pagkaon. When you have grace,
Ini nga bata, ang grace niya, gamay-gamay lang, pero willing siya mag-share. There is sa verse 12 sa 2 Corinthians chapter 8. Siling naman ni Pablo, kay kung gusto gid ninyo nga maghatag, batunon sang Dios ang inyo masarangan. Sa ikasarang mo lang, wala siya nagapaabot nga maghatag kamo sang hindi ninyo masarangan. Botani, kung may ara lang ko bla subong 10,000, ihatag ko gidi. No? Kaya na, singko daw ginutaw. Singko may kwarta lang ko, baklan ko ni sila aircon pagid mo. Botani, kung may ano pagid, do kanami, dugangan, galing way ko be kwarta mo. Hindi na lang ta magatag. Siling sang Ginoo, hindi na ya sa imo nga hindi masarangan, sa masarangan mo lang. Ginabasihan niya sa imo tagipusoon. Siling ni Pablo, wala ako nagasiling nga pamag-anon ninyo ang kaimtangan sang iban, hasta kamo ang nabudlayan. Kundi para bala nga magpalariho ang aton kaimtangan. No? Wala man tayo ginapabudlayan niya sang Dios, sa imo lang masarangan. Isa ka bes ang Ginoo nagsugo sa kay Elijah, isa ka propeta. Sadto nga tion gutom sa Israel. Siling niya sa kay Elijah, kadto ka sa Sarepath, sa banwa sang Sarepath, may babayi didto nga nagapamulot sing kahoy. Palapitito siya kag pangayui pagkaon. Di naglakat si Elijah, nakita itong babayi tuod, nagapamulot kahoy. Siling niya sa babayi, siling niya lutuin ko pagkaon. Siling sang babae, ano kay mo ya? Gapamulot ko di kahoy, kay maluto ako sang katapusan namon nga pagkaon. Ako nga balo, kag ang akon bata, last na ni namon nga pagkaon, mapatay na kami dayon. Oh? Wala, gutom gid sa nga tion. Siling ni Jeremiah, gani man, mapatay man gani, basta lutuin lang ko. Siling sa babae, ano kaya, wala ka kabati, nagpalamungol ka na sang gutom, last na ni gani namon nga pagkaon, mapatay na kami dayon. Siling ni Elijah, gani, lutuin ako to, pakan ako una. Ginapabudlayan bala ni Elijah atong babae, but you know what, atong babae, siling nga ate, sige, okay. Kilala niya si Elijah, nga tao sang Diyos, ginlutuan niya si Elijah, kaginpartihan si Elijah. Nagkaon man sila, nagkaon man niya bata, pero gamay na lang kaya nagpartida sila mo. Siya ti, amo lang ni masarangan namon, hatag si imo, binli man kami di. So nagkaon sila. Dugay-dugay, silang naman ni Elijah, pagka gabi na, siya ti luto tuliwat. Gutom naman ta, siling sa babae, paano magluto, ubos ta na. Siya, lantawa lang to bala, luto lang to. Bao paglantaw to sa ila to nga suludlan sang flour, may bilin. Well, sa lipot nga istorya, ang suludlan sang flour wala ga kaubusan. Nagsigi lang sila luto, nakakaon sila na survive nila ang famine. Gali kay ang pag-provide sa to, hindi para sa kay Elijah. Kay si Elijah ya, sa gudon na iya sang Ginoo, ang provision gali to para to ya sa babae kag sa iya bata. Kung abi na malibad ang babae, kamagsiling ano kay mo ya, pangita to sang imo pagkaon. Do you think they will be blessed? Do you think nga magpadayon ang grasya sang Diyos? Nagpadayon ang grasya sang Diyos kay willing siya mag-share. Bisan kulang. No? Ginatilawan kita sang Diyos. Hindi kita ya magsigurista sa aton nga ikasarang, magsigurista kita sa Dios. Siling sa Philippians 2:4, hindi lang ang inyo kayuhan, ang inyo huna-hunaon, kundi ang kayuhan sang iban. When God sees you have a generous heart, God will say, amo na yang nga tao. Amo na yang tao nga grasyahan ko, kay willing man siya maggrasya sa iban. Baw iniya, gingrasyahan ko to sa iya, way gid sa iya kadumdum sa iban. Bay na lang na da siya. Di bala amo man na aton batasan? Kung may buligan ka nga tao, kag ini nga tao, pwerte ka marot, nanamian ka na magpadayon bulig sa iya?
Ako yaway na ko na namian, pagkabalo ko na, marot-marot man ni siya man. Pero ato yung iban nga siling ginbuligan ko gani gamay, tapos ipartida ya pag ginato sa iban, masin ko, ginhatag ya pag ito sa iban, way na gid sa, ari, buligan ta pagid. Bisan kita gani, amo man sina ano pagidayan aton Dios. Amen? Si Jesus nagsiling, sa pagkamatuod, kung ginhimo ninyo ini sa isa sang akon labing kubos, pariho man nga ginhimo ninyo ina sa akon. So kung may grasya gani isang Diyos sa imo, kung ano man dira nga grasya, hindi man lang na kwarta ang butsing anon, mayra man imo tsimpo, imo abilidad. Ari di si Pastor Gab, amon suod nga biyan, damo ni siya ginabulig sa akon, hindi kwarta. He is a very generous person. Mansiling ko, Pastor Gab, mabuligan mo ko. Di, ara na mabulig na siya. Pigado man na siya, hindi man na kwartang iya ginabulig. So we're not talking just about money. We're talking about whatever God has given you. Be generous. So, una, waste not the favor of God. Hindi pag-uyangi ang pabor sang Diyos. Especially ang pabor sang imo pag-anak sang Diyos, dayon didto kaya mabalik ya sa panulay, you are wasting the favor of God. Number 2, maintain the favor of God. Maintain na ron gid. Have a repentant heart. Kung anong ara sa imo, take care of it. Take care of it. Then lastly, share the favor of God. Let me read this verse sa may Ephesians 6:24. Grasya ang mabaton sang tanan nga nagahigugma sing tampad sa aton Ginoong Heso Kristo. Ano ganito ang meaning sang Lord Jesus Christ? Tandaan nyo, ang Jesus means God, my Savior. If you really love Jesus, then batunon mo siya bilang imo God and Savior. Christ means the only one, Lord means master. Kung higugmaon mo pagid siya bilang imo agalon, imo Dios kag maluluwas, kag siya gid lang, dugang pagid nga grasya. Tugang pagid nga pabor ang mag-abot sa imo. Luyag nyo mangin paborito sang Dios. Say amen. Let's bow down our heads and close our eyes in prayer. Gracious Heavenly Father, salamat sang imo pulong. Lord, everything that you have given to us, dapat gamiton gid namon para sa imo himaya, for your glory. But Lord, kung ano man ang mga grasya nga ginhatag nimo sa amon, mga pabor, kabay pa hindi namon ini pag-ibaliwala. Kag magsigi lang pinangayo, kag kung hindi ka man maghatag, magareklamo kami sa imo, kag talikdan ka namon. Ang sala, Ginoo, ara malang sa amon. Kabay pa nga hindi namon pag-uyangan ang imo pabor. Kabay pa nga mintinaron gid namon ang imo pabor. Kag ipakigbahin ang imo pabor man sa iban. Bless us now, Lord, in Christ's name. Padayon sa pagduko sang inyo ulo, pagpiyong sa inyong mga mata. Maghahatag ako anay sang pagpangagda. Ang pabor sang Dios amo ang kaluwasan. May-ari bala diri nga wala pa nakabaton kay Kristo Jesus bilang inyo Dios kag maluluwas. Kag luyag nyo masigurado nga kung mag-abot ang kamatayon sa inyo kabuhi, ang pabor sang Ginoo ara sa inyo, hindi iya kamo pag-ihaboy sa linaw nga kalayo, kundi paboran kamo nga dalon sa himaya gid. Ang inyo gid lang himuon, batunon si Kristo Jesus bilang inyo Dios kag maluluwas. Giyahan ko ikaw sa pagpangamuyo. Kung alsahon mo lang imo kamot patimaan nga gusto mo batunon ang pabor sang Dios, ang kaluwasan nga ara kay Kristo, giyahan ko ikaw sa pagpangamuyo. Hindi magkauya, alsa sang imo kamot. May ara bala. Salamat dito sa luyo, may nag-alsa. Yes, God bless you. 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 Oh? Yes, God bless you. Para ini sa tanan ang pabor, Christ died for everybody. Yes, God bless you there. Sir, salamat kita ko inyo kamot. Amo ni para mas magdasig because of our time, palihog atong luyag magbaton, magagiyan ako sa pagpangamuyo, updi lang ako, tindog ikaw. Tindog,
stand and then I will guide you in a prayer. Bilang tanda nga sincero ka magbaton kay Kristo. Atong nag-alsa sa inyo kamot, just stand. Dira lang sa inyo namtangan, yes, God bless you. Sino pa? Kay magagiya ako sa pagpangamuyo. Just stand, tindog lang. Tindog. Kay magapangamuyo kita. Sige, tindog. Ha? Tindog. Era pa, remain standing. Atong nag-alsa sa inyo kamot, bisan nang wala nakaalsa sa inyo kamot, pero luyag magbaton kay Kristo. Magagiya ako sa pagpangamuyo, ang pangamuyo kasubong sini. Una, hinulsulan ang sala. Masiling ikaw, Ginoo, makasasala ako, patawara ako. Subong ginabaton ko ikaw bilang Dios kag maluluwa sa akon kabuhi, ikaw gidlang ang tuuhan ko nga makaluwa sa akon. Giyahan ko ikaw. Sino pa? Hindi magkauya, one last call because of our time. Mayara pa, just stand. Tadlunga ang inyo tuhod. Makatindog na ikaw. Yes, God bless you. Remain standing. Mayara pa. Sige, remain standing. Mayara. Okay, magagiya ako. Sunda ini nga pangamuyo. Hindi ako ang nagaluwas. Magagiya lang ako sa pangamuyo. Sunda ini, kag himua inyo personal nga pangamuyo diretso sa Ginoo. Magasugod ako. Sunda ini. Ginoo, makasasala ako. Patawara ako, Ginoo, sang tanan ko nga sala. Subong, ginabaton ko ikaw bilang Dios kag manluluwas sang akon kabuhi. Ikaw gid lang ang makaluwas sa akon kay ginbayaran mo ang tanan ko nga sala didto sa cross sa Kalbaryo. Salamat gid. Buligi ako, Ginoo, nga magmatinumanon sa imo. Himua ako nga imo nga anak. Salamat gid. Tagai ako sing kabuhi nga walay katapusan nga imo gin promesa. Sa ngalan ni Jesus, ako nagatuo kag nagaampo. Amen. Amen. Magatindog kita tanan, let's all stand and then ihatag ko kay Pastor Ivan ang microphone sa pagpadayon sang invitation suno sa iya kabubuton. Let us pray. Salamat, Ginoo, sang imo nga kaayo sa kabuhi, sang tagsa-tagsa, especially sa mga kabuhi, sa members ng Cornerstone. Salamat, gid, sa ilang pagpangabudlay. Salamat sa ilang pagpangamuyo. Tagsa-tagsa ka sakripisyo. Lord, I pray, ang tanan nga nakabati sang imo nga pulong, nakaintindi, ilabi na nga nagbaton sila sa imo bugto nga anak nga mo si Kristo Jesus, kag nagahandom sa pagbag-o sa amon nga mga kabuhi. We pray, Lord, nga manginsuga kami sa amon barangay, sa amon pamilya, sa amon kabataan, kag sa mga taho nga nagapalibot sa amon. Nga mapakita namon sa tanan ang pagigugma kag kabuhi ni Kristo nga mong amon paglaom. Lord, please bless us kung magagwa kami sa sininga simbahan. Dala namon, Ginoo, ang kalipay, ang imo nga pagigugma, nga ma-share namon ang blessing, ang favor nga imo ginhatag sa mga taho nga makasalamuha namon. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat.